ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay mapasahuling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, kasamahan sa lahat ng propetang nauna sa kanya at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid, sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na ipinagkaloob niya na sa muli tayo ay nagkarinigan sa himpapawid. At hilingin natin sa Allah, mga mahal na kapatid, na tayo ay laging igabay sa katotohanan at panatilihin sa tamang landas. Bigyan tayo lagi ng mabuting kalusugan at of course mahabang buhay na kapakipakinabang. So sa lahat ng mga tagapakinig ngayon, mga kapatid, brothers and sisters, lalong-lalo sa mga bago pa lamang sa Islam, congratulations and welcome kayo sa Islam at katotohanan na isa tayo sa mga mapapalad dahil isa tayo sa iginabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam. So ang ating paksa ngayon, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pagdadawa. Mga mahal na kapatid, ang pagdadawa, ito ay kapuri-puri, banal na gawain ito. Sapagkat ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, وَمَنْ أَحْسَنُوا قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Meaning, ang sabi ng Allah, who is better in speech than one who calls men to Allah, do righteous deeds, and say that he is a Muslim, bowing to Allah's will. So sino raw ang hihigit sa pananalita? Sabi ng Allah, doon sa tao na laging nag-aanyaya ng kanyang kapwa tungo sa landas ng Allah, gumagawa ng kabutihan at nagsasabi na siya ay isang Muslim, yaong sumusunod, sumusuko at tumatalima sa Allah subhanahu wa ta'ala. So actually ang pagdadawa, mga mahal na kapatid, hindi ito gawain lamang ng ilang mga Muslim, kundi ito ay tungkulin nating lahat dahil ito ay utos ng Allah. Dahil ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Meaning, ang sabi ng Allah, invite to the way of your Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them in ways that are best and most gracious. So mag-anyaya tayo, sabi ng Allah, ng ating kapwa tungo sa kanyang landas. Ngunit kung tayo ay nagdadawa, mga mahal na kapatid, dapat gawin natin ito sa pinakamainam na pamamaraan. So iwasan natin yung pakikipagdebate, pakikipagtalo sa kanila. So alam nating lahat na ang pagdadawa, gawain ito ng lahat-lahat ng mga propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit mga mahal na kapatid, dapat yung tamang panuntunan o pamamaraan ng ating gagawin. Ulitin ko, we have to avoid sa pakikipagdebate. Ang pinakamahalaga sa lahat, yung totoong mensahe ng Islam lamang ang ating iparating sa kanila. So of course, unang-una ay ipaliwanag natin sa kanila ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam natin na ang lahat ng ginagawa ng tao, lahat ng pagkakamali na ginagawa niya, mapapatawad ito ng Allah subhanahu wa ta'ala kung siya ay nagsisisi at hindi na niya gagawin muli. Pero ang kasalanan na hindi mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayaong sumamba tayo liban sa kanya, o kaya ay daan natin kung kani-kanino ang ating panalangin o pagsamba. Kaya ang unang-una na dapat ipaliwanag natin at magiging malinaw ito dapat sa ating mga inaanyayahan na kailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, sa nag-iisang Diyos lamang sasamba, wala nang iba. At kung sumasamba tayo sa Diyos, dapat sabihin natin sa kanila na diretso. Dahil ang totoong Panginoong Diyos, nakikita niya ang lahat, nalalaman niya ang lahat, naririnig niya ang lahat-lahat. Kaya hindi kinakailangan na idaan natin kung kani-kanino ang ating
pagsamba. So mga mahal na kapatid, katulad ng nasabi ng ating tagapagpapakilala, malawak na ang ating naging karanasan sa pagdadawa at hindi maipagkakaila na marami ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. So by the way, nandito kami ngayon sa ISCAG, Islamic Studies School and Guidance of the Philippines, at ito actually ay itinatag noong kami ay nasa Saudi Arabia pa. Mga kapatid. So ang karamihan ng nagtatag nito ay puro mga dating Kristiyano na yumakap sa Islam. So dahil sa hindi naman po pwede na ang mga Pilipino lamang sa Saudi ang dapat makaalam ng Islam, kung mahal natin ang ating pamilya, mga mahal sa buhay, ang ating mga kababayan, sikapin natin na iparating sa kanila ang pananampalatayang Islam. So sa ngayon, katulad ng nasabi nga ng ating moderator kanina, sorry mga kapatid. So sa ngayon, kahit saang lugar dito sa Pilipinas, mga public places, mga military camps, mga police headquarters, iba't ibang universities, colleges, public places, at lagi namin itong ginagawa. At ang katotohanan, marami sa mga kababayan natin ang yumayakap sa Islam at iba't ibang profession from different walks of life na yumayakap sila sa Islam. Pero mga kapatid, sa ating pagdadawa, paulit-ulit kong sinasabi na dapat ang tunay na mensahe lamang ng Islam ang ating ipaparating. Sundin natin yung pamamaraan na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil si Propeta Muhammad, ang sabi niya, convey the message from me, even it is only a single verse, kahit isang aya lamang, iparating natin ang mensahe ng Islam. So of course, kung tatanungin tayo kung aling aya ang tinutukoy, of course mga kapatid, aya sa Quran, hindi aya sa iba't ibang mga batayan ng pananampalataya. At actually si Propeta Muhammad, sinabi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ng Allah, Ya ayuha Rasul, balig maun sila ilayka mir rabbik, wa ilam taf'al fama balagta risalata. Meaning ang sabi ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Messenger Muhammad, proclaim the message which has been sent down to you from your Lord, and if you do not, then you did not convey the message. So ang kahulugan sa ating wika, ang sabi ng Allah, O sugo ng Allah, Messenger Muhammad, ipahayag ang mensahe na ibinaba sa iyo ng iyong Panginoon. At kung ito ay hindi mo ginawa, wala kang pagpapahayag na nagawa. So if we will be asked, ano ang mensahe na ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Of course, lahat tayo magsasabi na ang Quran. So dapat ang tunay na mensahe lamang ang ating iparating sa kanila. Dahil ang katotohanan, mga mahal na kapatid, kung idinadaan natin sa pakikipagdebate o panunuligsa o paninira ng kanilang batayan ng pananampalataya nila, ang katotohanan, hindi natin mapapanalo. We will not be able to win their hearts. Instead, magkaroon pa sila ng sama ng loob kung panunuligsa o paninira ang gagawin natin sa kanilang pananampalataya o belief nila. So, ang effective na pamamaraan ng pagdawa o ng una ay i-explain natin sa kanila kung ano ang Islam, yung mga terminolohiya, kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim, sino ang Allah, sino si Muhammad, at kung ano ang Quran. Dahil katulad lamang halimbawa kanina, mayroon kaming guest, mga taga Ateneo, Xavier School. Lahat sila ay mga Jesuits, mga Katoliko. At may mga pari pa nakasama sila rito, ang principal ng eskwelahan, ang mga teachers at ang kanilang estudyante, puro grade 10, 4th year high school. Mahigit sila 100 na
dumalaw kanina sa ISKAG, pero that has been arranged. Nakiusap sila kung pwede silang pumunta para magkaroon sila ng Islamic awareness. So it was really high time at ipinaliwanag sa kanila. So of course, tinanong sila after the lecture kung may mga misconceptions. Actually, they admitted na marami sa mga misconceptions nila ang naliwanagan sila dahil ipinaliwanag sa kanila kung ano ang Islam, kung sino ang Allah, na ang Allah ay hindi lamang siya Diyos ng mga Muslim, kundi siya ang tunay at ang nag-iisang Panginoong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, nagbigay ng buhay sa ating lahat. Siya lang ang nakaalam kung kailan tayo lahat-lahat babawian ng buhay. Siya lang ang magbabangon sa ating mga libingan sa darating na araw ng paghuhukom at siya lang ang huhukom sa atin, wala ng iba. So we have to make clear to them na ang Allah ay hindi lamang siya Diyos ng mga Muslim, kundi siya ang tunay at ang nag-iisang Diyos na sinasamba at pinasasamba ng lahat-lahat ng mga propeta. So of course, ipaliwanag natin sa kanila kung sino si Muhammad dahil marami sa mga hindi Muslim na ang akala nila ang sinasamba nating mga Muslim ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So i-explain natin sa kanila, kaya ko ito basic na kinikwento mga mahal na kapatid. Dahil ang sabi sa akin ay marami ang mga bagong kapatid na interesado na maging daiya o tagapagpapalaganap ng Islam. So ipaliwanag natin sa kanila na si Muhammad, peace be upon him, hindi siya sinasamba. Dahil ulitin ko, marami sa mga non-Muslims na ang akala nila ang sinasamba natin ay si Muhammad. Kaya ang iba, walang pag-aalinlangan sa sabihin na ang mga Muslim ay Mohammedans. So we have to tell them na si Muhammad, hindi siya sinasamba. Instead, ipaliwanag natin na si Muhammad, siya ay isang tao na linikha din ng Allah. Ngunit siya ang pinakahuling propeta na ipinadala sa sanlibutan. Binigyan siya ng kapahayagan o revelations, ang Quran, upang ipamuhay niya ito at ituro niya sa sangkatauhan. At ipaliwanag natin na kung pag-aaralan, si Muhammad at si Jesus Christ, peace be upon them, sila ay magpinsan, medyo may kalayuan nga lang. Kaya dapat pag-aralan din natin ang kanyang buhay, ang kanyang sira, mga mahal na kapatid, para maayos nating maipaliwanag sa kanila hanggang sa ito ay tatanggapin at paniwalaan nila na si Muhammad nga ay isang sugo, isang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi bago ang kanyang mensahe na dinala, kundi kung ano lamang ang mga nangawalang kapahayagan, revelations na ipinadala sa mga naunang propeta, yun lamang ang ibinalik ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang katotohanan, mahal tayong lahat ng Allah. Ayaw niya tayong malihis sa tuwid na landas. So bilang pagmamahal ng Allah sa atin, isinugo niya ang huling propetang si Muhammad at ibinalik ang kanyang mga nangawalang kapahayagan o revelations, ang Quran, upang sa gayon kung sino ang tapat na sumunod at ipamuhay ang mga batas na yaon, makaaasa sila ng kanilang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. At of course, ipaliwanag din natin sa kanila kung ano ang Quran. Na ang Quran, this is the last and final revelations na ipinadala ng Allah sa huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ipaliwanag natin ang authenticity, ang pagiging makatotohanan ng banal na Quran. Huwag tayong mag-alangan, sabihin sa kanila na sa buong mundo, milyon na mga Muslim ang nakamemorize ng Quran verbatim, word for word, from cover to cover. So ito ay isang dakilang miracle dahil sa buong sanlibutan, milyon sa mga Muslim ang nakakasaulo. Kahit hindi Arabic ang lingwahe ng isang tao, ngunit ang mga Muslim, may mga Chinese, may Americans, may mga British, maraming Asians, Muslims, that they memorize the whole Quran from cover to cover at nasaulo ito how it was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, of course,
huwag nating kalimutan na ipaliwanag sa kanila yung mga pinaniniwalaan ng mga Muslim. At of course, ano-ano ang mga pinaniniwalaan natin. So ito ay pag-aralan na lang natin, mga mahal na kapatid. Yung paniniwala sa Allah, paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa mga kapahayagan, paniniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay, paniniwala sa araw ng paghuhukom, paniniwala sa destiny o tinatawag na qadar, kapalaran, itinakdang tadhana. So of course, mahalaga ipaliwanag natin sa kanila ang kahalagahan ng paniniwala sa araw ng paghuhukom. Dahil ang katotohanan, kung hindi naniniwala ang tao na may araw ng paghuhukom, ang kanyang buhay sa mundong ito walang silbi o saysay. Bakit? Dahil kung ating mapapansin, marami sa mga tao ang gumagawa ng mabubuti, ngunit hindi sila nabibigyan ng sapat na reward o gantimpala. At marami rin ang gumagawa ng masama na hindi sila napaparusahan. So we have to cite some examples na kung araw-araw manood tayo ng balita, makinig sa mga news, marami ang pumapatay, nagnanakaw, nang-re-rape, nang hostage, nang hold up, nangingidnap. Ang mga nagkasala, maaaring nahuhuli sila at naididimanda. Subalit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral sa lupa na kung ang isang pumatay o ang isang nang-rape ay masalapi, makapangyarihan, kilalang tao na dapat hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatulan ng kamatayan din dahil sa kanilang salapi at influensya, kapangyarihan, ang kasalanan na ginawa nila na babaliwala. So ang tanong, nasaan ang tunay na katarungan? Dahil ang batas na ipinaiiral sa lupa ay man-made law na natitwist, nababaluktot ito ng mga mambabatas. Subalit kung naniniwala ang tao na may araw ng paghuhukom, doon lamang makakamtan ang tunay na hustisya dahil walang may pinakamakatarungan maliban lamang sa Allah, ang nag-iisang Panginoong Diyos na lumikha sa ating lahat-lahat. So of course, ipaliwanag din natin sa kanila yung mga haligi ng Islam na dapat natin gampanan. Yung shahadatain, yung pagsasala ng 5 beses araw-araw, yung mga kahalagahan nito, at of course, yung pagbibigay ng kawanggawa, zakat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, at ang pagsasagawa ng Hajj pilgrimage kung ikaw ay may kakayahan. So, mga mahal na kapatid, ang pagdadawa, ito ay mahalagang gawain dahil alam natin kung ano ang mga reward na matatanggap natin sa pagdadawa. Dahil si Propeta Muhammad, peace be upon him, ang kahulugan sa kanyang sinabi, sabi niya, ang isang tao na gagabayan ng Allah dahil sa iyo, dahil ikaw ang nagdawa sa kanya, ang magiging gantimpala mo sa kabilang buhay ay higit pa sa mundong ito at sa kanyang nilalaman. Isa lamang ang gagabayan ng Allah dahil sa iyo. Ang magiging reward mo ay higit pa sa mundong ito at sa kanyang nilalaman. At may sinasabi pa nga na higit pa sa isang pulang kamilyo dahil nung araw, ang red camel ay very precious, mahalagang-mahalaga. Parang ang sabi ng iba, ang katumbas nito ay parang isang sasakyang Rolls Royce na ito ay talagang napakamahal. So ito ang magiging gantimpala natin sa ating pagpapalaganap ng Islam. At of course, mga mahal na kapatid, alam natin ang pagdadawa ay isa sa mahalagang ibada gawain. Makakaasa tayo ng reward sa Allah. Pero ulitin ko mga kapatid, dapat ang tunay na mensahe lamang ng Islam ang ating iparating sa ating tagapakinig. Dahil kung totoong aral ng Islam ang ating ipinararating, either tanggapin nila o hindi, makakaasa tayo ng reward. Pero kung halimbawa ay comparative, panunuligsa, pamimintas ng kanilang pananampalataya, ang tendency roon magdidebate tayo at maghiwa-hiwalay tayo na hindi magaan ang kalooban nila sa atin
At ganon din tayo, hindi magaan ang kalooban natin sa kanila. Although natalo natin sila sa debate, pero we were not able to win their hearts. Pero kung halimbawa, magandang pamamaraan, may chances na iimbitahin ka ulit at willing silang makikinig. Pero kung sa umpisa pa lamang sinaktan mo na sila, sa sunod malayong mangyari na sila ay makikinig ulit sa iyo. So, ang katotohanan pa mga mahal kong kapatid sa Islam, dapat kung ano ang ating ipinaliliwanag, ang ibinabahagi nating mensahe sa kanila, we have to apply to ourselves. Dapat ipinamumuhay din natin. Dahil hindi maganda na nagpapaliwanag tayo ng Islam sa kanila, pero tayo naman na nagpapaliwanag hindi natin isinasabuhay. Dahil ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhalladina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indalahi an taqulu ma la taf'alun. Meaning, ang sabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, kayong mga Muslim, bakit kayo nagsasabi ng mga bagay na hindi ninyo ipinamumuhay sa inyong sarili? Kasuklam-suklam sa Allah ang nagsasabi ka na hindi mo ipinamumuhay anuman ang iyong mga sinasabi. So halimbawa, sinasabi natin na ang pagdarasal ay importante, mahalaga ito, pero kung tayo mismo hindi tayo nagsasala, hindi tayo nagdarasal, I believe hindi magiging effective ang dawa na ginagawa natin. Pero kung tayo ay time team, sincere tayo with ikhlas, mga mahal na kapatid, tayo mismo ang makakapagsabi kung ano ang ating mararamdaman at kung ano ang mga biyaya na ipagkakalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang tularan natin lagi ay si Propeta Muhammad, peace be upon him, na ang unang ipinararating ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. But of course, mga mahal na kapatid, dahil ang karamihan sa dinadawahan natin ay mga non-Muslims, yung Kristiyano, yung pananampalataya din natin noon, of course, wag nating kalimutan din sa kanila ipaliwanag ang paniniwala natin kay Jesus Christ, peace be upon him. Dahil ang akala nila, si Jesucristo ay anak ng Diyos na karapat-dapat siyang sambahin. Pero ipaliwanag natin ang apat na pamamaraan ng paglikha ng Allah sa tao para matutunan, malaman nila kung saan dapat ilalagay na bibilang si Jesus Christ, peace be upon him, sa apat na pamamaraang yaon. We have to tell them na tayo ay naniniwala na si Jesucristo gumawa ng maraming milagro o mga himala, katulad ng binuhay niya ang patay, pinakita ang mata ng mga bulag, pinalakad niya ang mga pilay, pinagaling ang mga may kitong at marami pang ibang himala. But of course, huwag nating kalimutan na idagdag na ang kauna-unahang himala na ginawa ni Jesus Christ, peace be upon him, na noong siya ay nasa duyan pa lamang, siya ay nagsalita upang ipagtanggol ang kanyang ina. Dahil noong panahon ni Jesus Christ, peace be upon him, kalong-kalong siya ni Birhen Maria. So pagdating ni Birhen Maria sa mga tao, pinaligiran siya at ang sabi sa kanya, Maria, anong kalapastanganan o kasamaan ang ginawa mo? Hindi ka masamang babae at hindi masama ang iyong angkan. Bakit ka nagkaanak na walang lalaki ang nakagalaw sa iyo? So hindi kumibo si Birhen Maria. Instead, inilagay niya si Jesus Christ sa duyan at kanyang itinuro. So ang sabi ng mga tao, paano namin kakausapin ang isang sanggol na nasa duyan pa lamang? Pero walang imposible dahil ang Allah, He makes the impossible possible. So itinuro ni Birhen Maria ang batang si Jesus at nagsalita si Jesus na ang kahulugan, sabi niya, huwag ninyong pagbintangan na masama ang aking ina, sapagkat ako'y nilikha ng Allah sa pamamagitan niya upang maghatid sa inyo ng magandang balita, yung glad tidings na tinatawag. At sino man ang sumunod at ipamuhay ang mga balitang yaon, makaaasa ng kanilang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. So kung ito ay pinaliliwanag natin sa kanila, mamamangha sila, magugulat sila at paniniwalaan nila ito. So
ipaliwanag natin yung mga himala at of course tungkol sa pagkakalika kay Jesus para at least maunawaan nila ng mabuti, ipaliwanag natin yung apat na pamamaraan ng paglikha ng Allah sa sangkatauhan. So sasabihin natin na ang unang taong nilikha, walang magulang na pinagmulan, ito ay si Adan. Dahil kung may magulang si Adan, hindi siyang unang tao. Pero mula sa lupa, sinabi ng Allah, kun fayakun, maging si Adan at naging si Adan niya. Pangalawa, lumikha ang Allah ng tao galing sa lalaki na walang babae na pinagmulan at ito ay si Hawa, si Eva na kinuha sa rib, sa tadyang ni Adan. Wala siyang nanay. Dahil kung may nanay, hindi rin siya ang unang babae. So pangatlo, lumikha ang Allah ng tao galing sa babae at lalaki. Nagsama si Adan at si Eva at pinagkalooban sila ng maraming mga anak, kababaihan at kalalakihan. Maging sa Biblia, mababasa natin na si Adan at si Eva ay nagkaroon ng sons and daughters plural. So tayong lahat galing sa way o pamamaraang yaon dahil galing tayo sa nanay at tatay. At pang-apat, lumikha ang Allah ng tao. Galing sa babae na walang lalaki na pinagmulan, ito ay si Jesus Christ na galing kay Virgin Mary. So ang una, walang nanay at walang tatay. Pangalawa, may nanay at tatay tayong lahat. Pangatlo, galing sa lalaki, walang kasangkot na babae. At pang-apat, galing sa babae, walang kasangkot na lalaki, si Jesus Christ alayhisalam. Kaya ang dapat lamang sambahin, ulit-ulitin natin sa kanila na ang dapat lamang sambahin, walang iba kundi ang tunay at ang nag-iisang Diyos. Ang Diyos ni Adan, ang Diyos ni Eva, ang Diyos ni Birhen Maria, ang Diyos ni Jesucristo, ang Diyos nating lahat-lahat, at siya ang sinasabi o naririnig nilang Allah. So ulitin natin, ipaliwanag natin sa kanila ng maayos na ang Allah ay hindi lamang Diyos ng mga Muslim, kundi siyang tunay at ang nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat, lumikha ng lahat ng bagay nakikita at hindi nakikita. At siya lang ang nakaalam kung kailan tayo lahat-lahat mamamatay. At siya lang ang huhukom sa ating lahat-lahat sa darating na araw ng paghuhukom. So ito ang ipaliwanag natin ng maayos sa kanila. But of course, mga mahal na kapatid, dahil tayo ay mga Pilipino at ang karamihan sa dinadawahan natin ay mga hindi naman Muslims, mga kababayan natin, huwag nating kalimutan ipaliwanag sa kanila ang kasaysayan ng Pilipinas. Dahil actually, kung mahigpit, tapat nating pinag-aaralan ang history ng ating bansa, when it comes to religion, ang Pilipinas ay dating bansang Muslim. Naging bansang Kristiyano lamang ang Pilipinas when we were conquered by the Spaniards. To be exact, that was in 1565. Actually, kung babasahin natin sa Google, itanong natin, ano ang kauna-unahang relihiyon sa Pilipinas na nagtuturo na kailangan sumamba lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha? At sasabihin sa atin, Islam. So ito ang patunay. So sabihin natin sa ating mga tagapakinig na kung halimbawa marami sa mga Pilipino ang pumapasok sa Islam, mali yung sasabihin na nagpalit ng relihiyon o nagpabinyag sa pagka-Muslim, kundi ang dapat itawag ay mga revert o ang sinasabing balik Islam, dahil ang totoo, hindi tayo nagpalit ng relihiyon kundi binalikan lamang natin ang tunay at ang totoong relihiyon ng ating mga ninuno. So I repeat, we have to tell them that when the Spanish colonizers came to the Philippines, ang namuno sa Maynila, si Raha Sulaiman, isang Muslim. So ano ang proof? Kung ikaw halimbawa ay nasa harapan ng US Embassy sa Ross Boulevard, sa tapat mga kapatid, may malaking park. Ang pangalan ng park ay Raha Sulaiman Park. Kung mamasyal ka sa Lunita, isang estatwang malaki roon, Raha Sulaiman, the great Muslim leader. Pumunta ka sa Tondo, Raha Lakandula Elementary School. Marami tayong mga raha, mga dato. Hindi sila maaring kumontra rito dahil ito ay nasasaad sa history, sa kasaysayan.
Marami tayong mga raha, mga dato like Raha Sulaiman, Raha Humabon, Raha Lakandula, Raha Matanda. We have Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdog, Dato Dumangsol, Dato Paiburong. So lahat ng pangalang binanggit natin ayon sa kasaysayan, Muslim silang lahat, sila ang ating mga great leaders. At nang dumating ang mga Kastila, doon lamang nila sinimulan na ituro ang doktrina ng sangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Pero bago sila dumating, ulitin natin, ang ating mga great-great-grandparents, Muslim silang lahat, ang kanilang pananampalataya ay Islam. Na ang ibig sabihin ng Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kalooban sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tunay at ang nag-iisang Panginoong Diyos. But of course, kailangan mga kapatid, in proper sequence ang pagpapaliwanag, ang pagdadawa natin. So, kami, we believe na naging effect. Of course, hindi naman natin sinasabi na ito lang ang tamang pamamaraan ng pagdadawa. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung pagiging effective. Dahil pagkatapos nating mag-lecture, magdawa, pagkatanungin mo kung may mga question silang gusto erase, sasabi nila nasagot na sa paliwanag ninyo. So unang-una, sabihin natin na ang mga Muslim, hindi tunay na Muslim kung hindi sumusunod, hindi naniniwala kay Jesus Christ bilang isang dakilang propeta. So kaya natin sinasabi na ang lahat ng mga propeta ay Muslim dahil ang katotohanan, ang practices nila ay isa. Bago sila manalangin, naghuhugas ng kamay, ng paa, ng mukha at nagpapatira pa at sa isang Diyos lamang sila sumasamba. Walang propeta ang nagturo na siya ay sasambahin noong kanyang kapanahunan. But ang katotohanan, lahat ng propeta nagturo sa pagsamba lamang sa nag-iisang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Pero bilang payo, mga anak, mga kapatid, kung tayo ay nagdadawa, huwag naman tayong umasa talaga na tatanggapin nila ang Islam. Dahil kung umaasa ka na tatanggapin nila ang Islam tapos hindi nila tinanggap, ay maaaring mag-iiba ang feeling mo. Baka hindi ka na magiging sincere sa pagpapalaganap. Pero dapat itong pagdadawa, either may tumanggap o wala, huwag tayong magsawa. Dahil ito ay ibada pagsamba natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. May tumanggap man o wala, makaaasa tayo ng reward mula sa Allah kung ang tunay na mensahe lamang ng Islam ang ating ipinararating sa ating mga tagapakinig. So, masterin natin yung mga paniniwala sa Islam at ang 5 haligi ng Islam. Kailangan masterin natin. I-explain natin, halimbawa, ano ang kahalagan ng pagsasala o pagdarasal. So, kailangan marami tayong maipapaliwanag sa kanila. At yung pamamaraan ng pagdarasal natin, na ito ang pamamaraan na itinuro at ginawa ng lahat-lahat ng mga propeta. So, dalangin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tanggapin niya ang ating mga ibada. Hilingin natin na bigyan pa tayo ng maraming kaalaman tungkol sa ating pananampalataya. But of course, mga mahal na kapatid, kailangan patuloy tayo sa paghanap ng kaalaman dahil ang pagsusearch, ang pagsasaliksik ng kaalaman, this is a duty of every Muslim. Obligasyon ito ng lahat ng Muslim, babae man o lalaki. Dahil ito ay sinabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, na ang sabi niya, it is the duty of every Muslim, men and women, to seek knowledge. So huwag nating pagsawaan ang pagsasaliksik ng kaalaman. Actually, may mga Muslim scholars na sabi nila, hanapin ang kaalaman mula duyan hanggang libingan. So, ang tatamad-tamad
sa pagsasaliksik ng kaalaman, actually, hindi ito mabuting katangian ng isang Muslim. So huwag tayong magsawa at magsumikap tayo na magkaroon ng kaalaman. But ulitin ko, mga mahal na kapatid, anuman ang kaalaman na ating natatamo, we have to put it into practice at of course, i-share natin ito sa ating kapwa. At huwag nating kalimutan ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay na unang-una dapat iparating natin sa kanila ang pananampalataya na ating natunghayan o nakita. Of course, walang sino sa tao na matino na siya lamang ang nais na maligtas sa kabilang buhay, kundi dapat ang ating mga mahal sa buhay sikapin natin. Dahil ang katotohanan, si Propeta Muhammad, peace be upon him, hindi niya nagabayan ang kanyang mahal na tiyuhin kahit anong paliwanag ang kanyang gagawin. Dahil ang totoo pa, ang Allah lamang ang gumagabay sa sino mang kanyang nanaisin. But of course, kapag tayo nagdadawa, at the same time, idua natin sa ating mga sarili na naway buksan ng Allah ang isipan at puso ng sino mang ating pinaliliwanagan ng Islam. At of course, hilingin natin sa Allah na tanggapin niya ang ating mga ibada ulit. So, I hope baka may mga katanungan kayo mga kapatid. Pasensya kayo ha. At kung may mga katanungan kayo, feel free. At maraming salamat kay Sister Janan, kay Jafar, kay Brother Abdulaziz sa mga nag-organize. Maraming salamat. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po, Sheikh Omar Peñalver. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Alam namin ikaw ay napaka-busy pero pinaunlakan mo po kami. Igawad nawa sa ng Allah ang paraiso. Amin ya Rabbil Alamin. Allahumma amin sa ating lahat, sister. Amin ya Rabb. Amin. Yung mga sinabi ni Sheikh Omar Peñalver, iyan po ay nasa ating program, land training na isinend po sa mga estudyante ng Messenger of Peace Academy. Ang kanyang naandito po sa amin sa unang-una ang antas ay antas 1, ang kahalagahan ng da'wa. So tinatalakay kaagad dito sa kurso na to yung kahalagahan ng da'wa. Then sa antas 2, andyan na po yung kahalagahan ng pananampalataya ng isang Muslim. Ano ang mga haligi ng pananampalataya? Ang deklarasyon ng pananampalataya o yung tinatawag na shahada, mga palatandaan ng Islam. Sa level 3 naman, mga katangian ng nananawagan. Anong katangian ng mga daiya na nabanggit na rin po ni Sheikh Omar Peñalver, mashallah tabarakallah, ang mahusay na pagpapaunlad ng kasanayan. Ayan po ay kasama po sa antas 3, ang mga pamamaraan ng da'wa, ang pagpapaliwanag ng mensahe. Sa antas 4 po ay ang ebidensya para sa Allah, ang mahimalang kalikasan ng Quran, ang katibayan ng pagiging propeta, at ang antas 5 ay ang fiqh ng da'wa. At antas 6, ang Islam, ang agham, at ang evolusyon. Antas 6, kasama dito ay ang pagharap sa mapangambang mga pangamba at mga maling paniniwala. So papaano haharapin ng isang daiya yung mga maling paniniwala, papaano nila i-deal ito. At ang huling antas ay ang pagsasanay sa live chat. So ito po yung buong isang kurso, tumatagal lang po ito ng 2 months. At pagkatapos nito ay magiging isang insyaallah daiya ka na biiznillah. Mashallah. Okay. So, mashallah tabarakallah, naway i-share din po natin ito sa ating mga kaibigan, sa mga nagnais na mag-anyaya.
magpalaganap ng relihiyong Islam. Inshallah, para magkaroon din po tayo ng gantimpala sa Allah. So, para po sa kaalaman ng Amin. lahat, si Sheikh Omar Peñalver siya ay nakasulat ng mga libro na pwede po natin itong i-share, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa Muslim. Kung tayo ngayon ay nag-aaral pa lamang, kumbaga sa baby pa lang tayo sa larangan ng dawa, hindi ito magiging hadlang pa para hindi natin maiparating sa pamilya natin ang Islam. So ang kanyang mga naisulat, pwede po natin itong i-search sa Google kung wala po kayong libro. Okay, dito po sa Google, alam po ang panahon natin ngayon, ang generation natin ngayon ay pinadali na masyado ng Allah. So kahit wala tayong librong hawak, mayroong internet, may Google, ayan. Ang aklat na ito ay para sa iyo, Omar Salcedo, R.S. Peñalver. So, Iskag, Philippines. Ayan, pwede po ninyong ibigay ito, ipadala ito sa inyong mahal sa buhay para malaman po nila ang Islam. Sumunod tao, bakit ka narito sa mundo? Ang ating speaker din po ang nagsulat nito. Subhanallah. At naway mithiin din natin na tayo ay makapagsulat din po ng katulad ng ganito o mas mainam pa dito. Amin ya Rab. At ang panghuling kanyang naisulat, hindi ko po alam kung ano po din sunod-sunod, Muhammad Sugo sa Sangkatauhan. Ang ating speaker din po ang nakapagsulat nito. So hindi po tayo nagkamali ng ating pinili na maging speaker sa araw na to para i-welcome ang ating mga estudyante sa Messenger of Peace Academy. Dahil sa larangan ng dawa, siya ay eksperto, siya ay batikan na sa pagpapalaganap ng relihiyong Islam. Katulad ng coordinator natin kanina, sabi niya hindi lang sa Pilipinas, pati rin sa Middle East and sa Asia country. So, subhanallah, at hindi lang siya tagapagpalaganap, kundi nakapagsulat pa ng libro. Naway mithiin natin ito na ipagkaloob din sa atin ng Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating speaker at sa inyong mga estudyante. Yung iba po hindi naka-attend dahil may mga trabaho po. Pero ito po ay recorded. May ipapasa po natin ito sa kanila at mailalagay din po natin sa YouTube channel ng Messenger of Peace Academy. Inaasahan po namin at humingi po kami ng tulong sa inyo na i-share po natin ang Messenger of Peace Academy sa mga kamusliman sa buong mundo. Maaring hindi nila alam ang kahalagahan ng isang pagdadawa, hindi nila alam kung ano ang tungkulin natin mga Muslim sa pamamagitan ng pag-share ng Messenger of Peace Academy, maiparating natin sa kanila ang kaalaman na to. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Yes, Lynn, nagtaas ang iyong kamay. Mayroon ka bang gusto itanong? Lynn, nakataas ang iyong kamay. May gusto ka bang itanong? Sa mga gusto pong magtanong, feel free po. Ano po ang gusto ninyong itanong habang nandito po ang ating speaker? Lynn, baka accidentally lang nataas niya ang kamay niya. Hanggang dito na lamang po ang ating programa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Lord Jan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurjana, nakataas ang kamay mo. May gusto ka bang itanong, Nurjana? Okay, hindi po ba naka-open ang inyong mic? Saglit lang po, open natin, inshallah. Okay, yala. Ano po ang gusto pong ninyong itanong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oman po kasi hindi nakaka-open ang mic. Yung kaibigan ko po, si Lynn, ano po siya, gusto kong magtanong kay Ustad kasi about po sa dawa, baka ano po yung sa family niya kasi nasa Pangasinan po ata or nasa hinihingi niya po yung contact ni Ustad kasi para ma-invite po siya na mapadawahan ng family. Naintindihan po yung sinabi ko. Sis Lynn, kung nandyan ka, mag-unmute ka na po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po sa inyong lahat. Sa inyo din po, Ustad. Opo. Ustad,
Nasa Pilipinas ka po ba ngayon? Opo, sister, nasa Oh, hindi narinig. Brother, Sheikh Omar Peñalver, paki-open po ang inyong mic. Assalamualaikum. Yes, sister, nasa Pilipinas kami ngayon, nasa Cavite ako ngayon. Okay. Ustad, naari ko po bang makuha yung contact number nyo? Kasi po, nais ko po kayong imbitahan para magdawa sa aking family, inshallah. Tamang-tama, sister, lagi kaming naimbitahan. So, pwedeng isulat mo ngayon, sasabihin ko. 099 0999 39. Nakuha niyo, sister? Okay po. Opo. 3085 631. I'll repeat, sister. 0999 3085 631. Omar Salcido Peñalver. Nakuha ninyo, sister? Opo, Ustad. Syukran po. Jazakallahu khairan po. Saan dito ang pamilya nyo, please? Nueva Ecija po, Ustad. Actually po, sa part po ng Nueva Ecija, hindi po kilala ang relihiyong Islam. Okay, saan sa Nueva Ecija? Gimba po. Gimba. Okay, malapit lang siya. Inshallah, sister, ibigay mo lang ang pwedeng sabihin mo sa pamilya mo na ipunin nila, mag-ipon sila roon, schedule kung anong araw, anong pizza. Tapos mag-ipon sila roon at willing kaming mag-travel doon, ibigay lang ninyo ang complete address. Opo, At Ustad. dapat Ganun po yung plano malaman ko, ninyo. Ustad. I-chat mo na lang, sister, please. Opo, Ustad. Opo, syukran po, Ustad. Afwan, Jazakallahu khairan afwan. po. Waya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanong ko din po, Ustad, kasi ako po, alhamdulillah, sa gabay po ng Allah. Kasalukuyan po ako nasa Saudi ngayon. Gusto ko din po na inshallah, biidnillah, makauwi ako. Gusto ko po sanang maimbitahan kayo na magdawas sa family ko. Kaso medyo malayo po kasi yung sa amin. Sa part Saan? po ng Biliran po, Ustad. Saan? Biliran po. Sa Biliran. Anong probinsya, sister? Part ng Mindanao, sister? Ano po? Hindi po, Leyte po. Leyte po Leyte. siya. Pero Libiran sa Leyte? opo, sa Leyte po. Pinakadulo po Si- ng ano. Sister, pwedeng ibigay lang ninyo ang address, contact number doon at at may mga kapatid tayo na nasa Leyte, pwede nating i-forward para malapit-lapit sa kanila. Okay po. Inshallah, Yes, sister. po. Pakichat lang ninyo, sister, please. Okay po, may ano po ba sa ano ng messenger niyo po, Ustad? Sa messenger Ano, po? sister? Messenger Na, po. saan sila mag-chat? Sister, yun sa number na binigay ko, pwede kayong kung may WhatsApp kayo, mas madali. Okay po, okay po. Wala pong problema. Yun po yung number niyo sa WhatsApp. Ano ko na lang po sa WhatsApp. Oo, yun ang number ko sa WhatsApp, 0999-3085-631. Po sa WhatsApp na lang, tapos magpakilala na lang kayo, sister, ha, para Okay po, Ustad. Oo. Shukran. at Barakallahu. i-arrange natin na makarating ang mensahe ng Islam sa inyong pamilya. Opo, inshallah, nila po, Ustad. Okay. Alhamdulillah. Jazakallah. Okay, Barakallahu sister, fikum po. syukran. Wa iyaki.
Yan, alhamdulillah, alhamdulillah. Meron pa po bang gusto magtanong? May gusto pang magpadawo sa pamilya niya? Habang nandito po ang ating speaker, bigyan po grab natin ang opportunity. Huwag po kayong mahiya, brothers, sisters. Meron pa po ba? Yes, please. Actually, maraming mga kapatiran na pinadadawahan ng kanilang mga pamilya at marami naman ang nagsihada, alhamdulillah. Mashallah. So bukas pa po ang ating registration para sa batch 1 sa taong ito sa pag-aaral ng Messenger of Peace Academy kung paano maging daiya inshallah. Last day today at magko-close po ang aming registration. Hanggang ngayon na lang po. Then after maybe by March magsisimula ulit ang aming batch 2 inshallah. Maraming salamat po Alhamdulillah. again sa inyong lahat. Yes, Janna, may gusto kang sabihin? Paano po magpa-registered? Paano mag-registered? Okay. So, meron po tayong Messenger of Peace Academy Facebook. Pwede niyo pong i-search ang Messenger of Peace Academy Filipino sa Facebook. Kasi yung binigay niyo po last time, hindi po mahirap po sa link, maka-register doon. Nahirapan po kayo? Opo, hindi po kami makapasok. Bumabalik po pag na-register na namin. Bumabalik siya sa una. Hindi po makapasok. Okay. So, pwede niyo pong kunin ang aking cellphone number. Chat niyo po ako sa WhatsApp, 05. Meron na po, magkausap na po tayo nun sa WhatsApp. Sinabi ko po yun sa inyo. Binigay ko po sa inyo yung email address ko kasi sabi niyo po, kayo na pong Okay. Inshallah. After ng meeting natin ngayon, I try my best na i-open kita inshallah after this. Shukran po ya, teacher. Afwan. Yes. Okay. Teresa, may gusto kang sabihin, Teresa? Good evening po. Ask ko lang po kasi tagal ko na pong nagsubmit ng requirements na wala pa rin po akong shahada certificate. Islamic certificate po, not here. Teresa, message kita sa WhatsApp, inshallah. Sige po, salamat po. Inshallah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanong ko lang po, pwede ko po bang makuha yung number nyo? Ni Sheikh Omar Peñalver, okay, 09. Parang 39 po yun, no? Yes, 09. sister. 390999 Yes po. 33085 631. Nakuha niyo, sister? 3085-631. Yes, correct. Tama, sister. Thank you po, thank you. Welcome, sister. Magpaparegister po sana ako. Okay. Magpaparehistro po kayo sa Messenger of Peace Academy. Pwede niyo po Yes akong po. i-contact sa WhatsApp number 05. Sige po, saglit. Okay, kung nasa Saudi ka, diretso mo na kaagad ang 0508-957-055. Okay, again, 0508-957-055. Nasa po. chat. Again, 05. 0508-957-055. Yes, opo. Yan. Kung nandito ka po sa Saudi Arabia, diretso mo na lang po yan. Kung nasa Pilipinas Nasa ka Kuwait naman, po ako. po, Nasa Kuwait po. nasa Kuwait, lagyan mo siya ng country code, plus Yes. 966. Okay po. Plus 966, then 5. Huwag mo nang lagyan ng 0. Plus 966-508-957-055. Thank you po, thank you. Welcome. Okay, mashallah. So, iba't ibang parte ng mundo ang naandito sa atin ngayon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Okay, meron pa pong gustong magtanong
kausapin ang ating speaker habang nandito pa po? Go ahead mga sisters and brothers. Wala na po. Okay. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Wa iyak. Alhamdulillah. Okay na, nakaraos na. Okay ba yung mga pinagsasabi?